Sa kuha ng CCTV na ito sa paradahan ng likod ng pamilihang bayan sa Aringay, La Union, makikita ang babaeng ito na tila hindi mapakali. Maya-maya pa, tinanggal nito ang kahon na nakatali sa itaas ng isang tricycle. Pagkatapos nito ay inilipat niya ang kahon sa carrier ng tricycle. Maya-maya pa ay kinuha na nito ang laman ng kahon at saka umalis. Pero ang nasabing kahon, pagmamay-ari pala ng mag-asawang Joel at Geneva. Laman kasi nito ang grocery items na nagkakahalaga ng 3,000 piso na kanilang ititinda sana sa kanilang sari-sari store sa Cabal, La Union. Parang nagparamdam sa akin na hindi ako mamili doon masyado kasi yun nga, siguro hindi naman ina-expect na yun, na gano'n nga yung mangyayari. Ilagay ko po doon sa tricycle, sir. Binalikan po namin yung mga bata sa mga palaruan para kunin na po sila at para umuwi na po kami. Nung pagbalik po namin, wala na po yung karton na nasa tricycle po namin, sir. Wala nang laman, ninakaw na niya. Tanging naiwan na lang ang kahon na pinaglagyan ng mga pinamili. Nanlumo ang mag-asawa dahil dito pa naman sila kumukuha para sa pantustos ng kanilang 3 anak. Naging kampante din kami kasi mismong nasa front ng CCTV, tapos yung bilihan talaga doon. As in nandun po, tas may sikyo pa po doon. Parang naging kami, kampante talaga. Ayon sa mga saksi, sumakay ang sospek sa isang pampublikong bus patungong Pangasinan. Opo, sir, nung sa CCTV kasi po, sir, na po kasi yung suspect, kaya hindi po namin mamukahan kung sino po yun. Pero may nakapagsabi po na pagdating po niya sa highway, sa National Highway, sumakay na po siya ng bus. Hindi naman lahat taga-Aringay. Tsaka hindi possible kasi na yung mga gumagawa ng ganyan is taga-ibang bayan na dumadayo lang dito. Inireport na ng mag-asawa ang insidente sa Aringay PNP. May paalala rin ang mga pulis sa mga mamimili. Kaya sabi namin sa kanila na mag-ingat. Parati naman namin silang ina-advise sir na tignan nyo yung mga gamit nyo. Kasi hindi natin alam kung i-secure nyo mabuti kasi hindi natin alam if yung may mga insidente ng ganyan, sir. Sa ngayon, patuloy pa ang pag-imbestiga ng PNP Aringay sa pagkakakilanlan ng sospek. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.